Deserving ba ni CJ Opiasa na ma-appoint bilang bagong Miss Grand International 2024 from her position as first runner-up? I am very sure marami ang nagsasabi na ang kapal-kapal talaga ng pagmumukha ni CJ Opiasa dahil i-appoint na siya as the newest Queen of Miss Grand International. Baka nakakalimutan nyo, rules are rules. If the winner or the reigning queen is unable to fulfill her duties and responsibilities, then she or he will be evicted and then papalitan talaga siya ni first runner-up. Biglang nagulat ang pageant community nang naglabas ng statement si Rachel Gupta na mag-i-step down na siya as the reigning Miss Grand International Queen 2024 at ganoon din ang MGI na dinedethrone na nila si Rachel Gupta. The main reason is hindi talaga sila nagkakaintindihan na at ilang beses na ito nangyari. So naglabas ng mga screenshots si Nawat, yung mga incidents kung saan ang dami talaga nilang hindi pagkakaintindihan. And ganun din kay Rachel. May mga sinasabi din siya. So both parties talaga medyo nagko-conflict of interest na silang dalawa. Kaya the best way is i-dethrone na lang si Rachel. Pero para sa akin, sobrang deserve ni CJ Opiasa na ma-appoint bilang bagong reigning queen, bilang bagong Miss Grand International 2024. Kasi pinaghirapan naman niya ang title bilang first runner-up, di ba? So nakita naman natin yung performance niya. Tapos, hindi niya ipinagsiksik ang kanyang sarili sa crown na yan, yung first runner-up, lalong-lalo na ngayon na malakas ang chance na ma-appoint siya bilang new Miss Grand International. Yung system talaga ang lumapit sa kanya and hindi niya dinikdik yung pagmumukha niya sa crown. Pagdating naman sa full performance ni CJ Opiasa, alam naman natin na isa siya sa best performer sa swimsuit competition. Kahit na anong anggulo, marunong siyang rumampa, mag-pose, makipaglaro sa camera. And yan yung pinaka-forte niya. And then, pagdating naman sa gown competition, alam mo yung alta-altahan, pero talagang yung the way na mag-carry siya sa gown na ipapasuot mo, as in, plakado lahat. And ang interesting fact about her is, she is also a pasarela coach. No wonder ang lakas ng stage presence niya. And gusto niya tulungan yung mga future beauty queens na manalo sa either national and international pageants. Kaya nga meron siyang studio para i-train sila. And yung iba, nananalo na. As a pageant fan, nung pinapanood ko yung MGI 2024, talagang silang dalawa ang mahigpit na magkalaban. So, para kay CJ, she is the queen of the runway. Ang lakas ng stage presence niya. Perfect na perfect, pinagpraktisan niya, minaster niya, and expert na talaga siya. Pero para kay Rachel Gupta naman, marami ang nagsasabi na kumikinang din siya sa stage. Alam mo yun, yung parang umaayon talaga yung stars para sa kanya kahit na hindi siya kasing perfect na nagpa-perform katulad ni CJ Opiasa. So silang dalawa talaga yung head-to-head during the prelims tapos sa finals night. Marami din ang nagsasabi na in any case na ma-appoint talaga si CJ Opiasa bilang bagong Miss Grand International 2024, sa wakas, makukumpleto na rin ng Pilipinas ang 6 well-known crowns. Ito yung Miss Universe, Miss World, Miss International, Miss Earth, Miss Supranational, and Miss Grand International. So, it is a history in the making. And ibig sabihin nito, CJ Opiasa made history as the first woman na nagkumpleto ng crown para sa Pilipinas. Kaya antayin na lang natin kung kailan ipapasuot ni Nawat ang koronang ito para kay CJ Opiasa. So, abangan na lang natin yung mga bagong updates sa MGI page, sa Instagram nila, and sa mga sockmates nila. So, advance congratulations kay CJ Opiasa. You made the Philippines proud. Para sa akin, super deserved talaga ni CJ Opiasa na ma-appoint bilang bagong Miss Grand International 2024. Although, nakakalungkot yung sinapit ni Rachel Gupta, pero once again, rule is rules. Kailangan talaga natin na mag-abide by the law, lalong-lalo na kapag meron tayong roles and responsibility. Pero, kay CJ Opiasa naman, mukhang eto na talaga yung nakatadhana para sa kanya. Either gugustuhin man niya or hindi. And I think this is a blessing in disguise para sa kanya, whether you like it or not.